Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang dynamics. Iisa man ang dugong nananalaytay, natural lang na may kanya-kanyang ugali. Ngunit kung palalakasin ka nito o pahihinain, ay depende na lang sa'yo. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Bahagyang nagulat si Pauline nang biglang lumuhod sa kanyang harapan ang boyfriend niyang si Baron. Kasalukuyan silang namamasyal sa paborito nilang parke nang hilahin siya nito sa gitna. Kaya agad nilang naagaw ang atensyon ng iba pang mga naroroon. Bagamat wala pa naman itong sinasabi ay may hula na siya sa nais nitong iparating. 3 taon na silang magkarelasyon at masasabi niyang wala na siyang ibang hahanapin pa. Mabait, responsable at mapagmahal ito. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa pamilya. Pau, payag ka bang makasama kita habang buhay? Oo naman. Pero ikaw, handa ka na ba talagang isuko ang pagkabinata mo, ha? Ano ka ba? Matagal ko nang isinuko ang pagkabinata ko sa'yo. Unang beses pa lang kitang nakilala. Pinangako ko na sa sarili ko na aalagaan kita. Pagsisilbi... Alam mo, ang dami mo pang sinasabi. Isuot mo na nga yung singsing bago pa magbagong isip ko. Wala silang pagsidla ng tuwa dahil sa panibagong milestone sa kanilang pagsasama. Pauwi na sila nang mapansin ng kanyang nobyo ang kanyang pananahimik sa biyahe. Pau, may problema ba? Kanina ka pa walang imik eh. Nandito na tayo sa bahay niyo. Teka, huwag mo sabihing nagbago na agad ang isip mo. Hindi masaya akong magpakasal sa'yo, Baron. Pero hindi ako sigurado kung matutuwa sila inay pag nalaman nilang mag-aasawa na ako. Pau, naiintindihan kong kailangan ka ng nanay at kapatid mo. Pero 25 years old ka na. Nasa tamang edad ka na ng pag-aasawa. Hindi naman nangangahulugan ng pagpapakasal natin, iiwanan mo na sila. Parang nilalagay lang natin sa legal yung pagiging bahagi ko ng pamilya mo. Kaya mahal na mahal kita Naunawaan mong pagiging breadwinner ko. O siya, sige na, babay na. Gagabihin ka masyado. Sobrang traffic sa mga oras na to. Huwag mong kalilimutan ha. Next week. Oo na po. Ilang beses mo nang binanggit yan. Excited na rin ako makilala si Lolo Celso. Noon pa man ay palagi ng laman ng mga kwento ng nobyo ang tungkol sa lolo nito. Ito na lamang kasi ang natitira niyang kapamilya. Ulila na sa mga magulang si Baron. Ang ama at ina niya ay kapwa pumanaw dahil sa sakit na cancer. At tanging ang lolo na lamang niya ang nag-aruga at nagpaaral sa kanya. Oh, nariyan ka na pala Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Si Baron bang naghatid sa'yo? Opo, Nay. Hindi ko na pinag-abala na pumasok. Akala ko po kasi tulog na kayo paano naman ako makakatulog nito? Pareho ko yung wala pa rito sa bahay ng kapatid mo. Hindi pa po ba umuwi si Jana? Nako, pagsabihan mo nga yung kapatid mo, napapadalas ng pag-uwi niya ng 10 oras ng gabi Buti sana kung may trabaho yung gaya mo. Nandito na ako. Mabuti naman at dumating ka ng babae ka. Saan ka ba nang galing? Oo nga, Jana. Kanina ka pa hinihintay ni Inay Bakit ngayon ka lang umuwi? Teka. Pwede bang isa-isa lang? Ikaw, te. Ngayon ka lang din naman umuwi May narinig ka ba kay Inay? Jana, huwag mong itulad ang ate mo sa'yo. Yang ate mo, alam ko kung saan pumunta at kung para saan umaalis. Ikaw, hindi ko naman alam kung anong pinagkakaabalahan mo na parati ka nalang ginagabi ng uwi. Hindi ka naman nagsasabi. Ginagawa mo pa akong tagabukas ng pinto. Abay, hindi mo ako security guard Ayan, gets ko naman. Pag si ate okay lang nagabihin kasi may trabaho, nag-aabot sa inyo ng pera at may kayang boyfriend na botong-boto kayo. Pero pag ako hindi pwede kasi wala pa akong maiaabot sa inyo. Sandali nga muna. Saan mo nakukuha mga ganyan panalita sa akin, Jana? Nag-aalala lang ako, tapos mamasamain mo?
Nag-aalala, Nay? Talaga ba? Parang kanina lang ang sabi niyo. Buti sana kung may trabaho yun gaya mo. Huwag kayong mag-alala, Nay. May trabaho na ho ako. Hindi pa nga lang ako makakapag-abot sa ngayon kasi bago pa lang po ako. Konti pa lang kinikita ko. Nakasya lang sa sarili ko at saka sa anak ko. Sana, wag mo nga kausapin ng ganyan si inay. Wala kang galang ah. Ako pa ngayon ang walang galang, te. Palibasa. Tumigil na kayo. Mag-aaway na naman kayo sa harapan ko. Yung bata sa kwarto magigising pa eh. Mabutit may trabaho ka na, Jana. Hindi kita inoobliga na mag-abot ng panggastos dito sa bahay dahil nariyan ang anak mo na dapat mo nang buhayin. Ang gusto ko lang naman ay alam ko kung anong mga nangyayari sa inyo. Dadalawa lang kayong mga anak ko. Natural lang na itatanong ko kung saan kayo nagpupunta, lalo na't nasa poder ko pa kayo. Sana kasi hindi mo minamasama yun. Hindi na sumagot pa si Jana at tumalikod na papasok sa silid nito. Hinagod na lamang ni Pauline ang likod ng kanyang ina upang ito'y pakalmahin. Gustuhin man niyang ilayo ito sa sama ng loob, hindi niya yun magawa dahil ang kapatid niya mismo ang nagbibigay noon. Noon pa man ay medyo sakit na sa kanilang ulo ang nakababata niyang kapatid. Kamuntik pa nitong hindi natapos ang high school dahil sa maaga itong nagpabuntis. Siya kasi ang nagpapaaral dito. Buhat nang iniwan sila ng kanilang ama para sumama sa ibang babae. Kaya nung nalaman niyang nabuntis lang ito ng kaklase nitong lalaki, ay gayon na lamang ang inis niya rito. Nadagdagan kasi ang sinusuportahan niya dahil hindi naman ito pinanagutan ng lalaking bumuntis dito. Nay, huwag niyo ho sanang masyadong isipan ang mga sinabi ni Jana. Baka tumaas pa po ang presyon niyo. Oh, tama ka. Ayoko ring atakihin ulit at ma-ospital. Pero hindi ko lang talaga maintindihan ng kapatid mong yan. Ang ayoko lang naman ay maulit ang nangyari noon na gabi na siya kung umuwi. Yun pala nasa boyfriend lang niya para magpabuntis. Tapos ngayon may trabaho na pala siya. Tayo naman ang pinagmumukha niyang masama. Nay, wala tayong magagawa sa ngayon kundi ang unawain na lang po siya. 19 pa lang po si Jana. Nakakainis man ang ugali niya. Maaring bata pa siya para ma-realize ang mga mali niya. Ayun nga eh. 19 pa lang siya. Pero isa ng ina. At siya man kailangan niya pa rin ng patnubay. Nay, kung magiging isa na rin ho ba akong ina, papayag po ba kayo? Bakit anak? Buntis ka ba? Anak ko, hindi ho. Ano po kasi, niyaya na po ako ni Baron na magpakasal at umuo na po ako. Saglit na pinagmasdan ng ina ang kanyang mukha. Kinakabahan man siya sa isasagot nito, ramdam niya mula sa mga mata nito ang pagmamahal. Maya-maya pa ay mataman na hinaplos nito ang kanyang pisngi bago muling magsalita. Nasa tamang edad ka na, anak, para bumuo ng sarili mong pamilya. Ikaw ang umako ng responsibilidad na dapat sa amin ng magaling mong ama. Kaya, hindi mo na dapat tinatanong sa akin kung papayag ba ako. Mabait si Baron. At bukod doon, nakita ko naman kung paano niya tayong alagaan. Hindi lamang ikaw ang niyakap niya, kundi pati na rin ang mga bagahe mo sa buhay. Nay, pangako ko po sa inyo na walang magbabago sa atin. Nandito pa rin po ako para sa inyo. Kailan niyo ba planong magpakasal? Ngayong taon po sana, Nay. Yun po ang napagkasundoan namin. Sa susunod na linggo nga po, binabalak na po namin na isama kayo sa probinsya nila Baron. Ipapakilala niya raw po tayo sa lolo niya. Hindi na raw po kasi nito kakayanin pang bumiyahe para mamanhikan. Kaya tayo na lang ang pupunta doon. Kasi doon naman namin balak na ganapin yung kasal eh. Sige anak, sasamahan kita. Hindi ko lang alam dyan sa kapatid mo kung gusto niya ring sumama. Hayaan niyo. Tatanungin ko na lang po siya, Nay. Pero ayos lang naman po kung hindi siya makakasama eh. Total, baka abala rin siya sa bago niyang trabaho. Kinabukasan niya ay kaagad niyang tinanong si Jana. Kasabay na rin ang pagbabalita niya rito na ikakasal na siya. Alam niyang wala sa mood ang kapatid na kakagising pa lang, pero naisip niyang mas mainam ng sabihan na ito bago pa niya makaligtaan dahil sa dami ng kanyang mga gagawin. So bubukod ka na pala? Iiwan mo na kami nila inay? Hindi sa ganun yun, Jana.
Papakasalan lang ako ng Kuya Baron mo pero mananatili pa rin akong sa pagsuporta sa inyo kay inay. Siya nga pala, masaya ako na may trabaho ka na. Masusuportahan mo ng pangangailangan ng baby mo. Pero hindi pa rin kakasya ang kinikita ko sa aming dalawa. Diaper pa lang niya, ubus na. Pasensya na nga pala kayo sa nangyari kagabi Mainit lang ulo ko dahil sa pagod. Nakakatuwa. Mararanasan mo na ngayon ang katas ng pinagpaguran mo. Hayaan mo, hindi ko rin naman pababayaan ng pamangkin ko. Kailan ba yung pagpunta natin sa probinsya, ate? Sasama ka? Paano ang trabaho mo? Ayokong maiwan mag-isa dito sa bahay, no? Isa pa, pwede naman ako makiusap kay Ate Ruby. Total, arawan lang naman ang sahod ko. Papayagan niya ako nun. Alam niyang pag ginusto ni Jana na sumama ay sasama talaga ito. Ang totoo'y sinusubukan lang dapat niya ito kung talagang nagmamature na ang kapatid niya. Pero mukhang nagkamali siya sa pag-aakalang hindi nito ipagpapalit ang trabaho sa tsansa na makapamasyal. Makalipas nga ang 1 linggo ay sama-sama silang bumiyahin ni na Baron patungong Davao del Norte. At gayon na lamang ang kanilang pagkamangha nang marating na nila ang lugar na kinagisnan ng nobyo. Lalo na nang makita na nila ang tirahan ng lolo nito. Ay Diyos ko, kay laki pala nitong bahay niyo, Baron. Abay, mansyon na ito At napakalawak din ng lupain. Wow! Nako, Nay Magda, Jana, hindi naman ho sa akin to Kay Lolo Celso ito. Kanino pa ba mapupunta ang lahat ng to kundi sa'yo, kuya? Naka-jackpot talaga si ate sa'yo. Kahit humilata na lang siya sa bahay, hindi na siya magugutom. Jana! Jackpot din naman ako sa ate mo Bukod sa maganda na, napakabait pa. Hindi na itago ni Pauline ang pagkapahiya dahil sa sinabi niyo ng kanyang kapatid. Alam nilang may kaya sa buhay si Baron, ngunit kahit kailan ay hindi siya umasa rito. Hindi niya gugustuhin na kargohin ito ang pamilya niya. Kaya nga patuloy pa rin siya sa pagsusumikap sa trabaho niya bilang remittance store teller dahil ayaw niyang makaabala pa rito. Nariyan na pala kayo. Lo, wag na ho kayong bumaba. Kami na lang uaakit dyan. Lo, namiss ko kayo. Mano po? Nangulila rin ako sa iyo, Apo. Pasensya na hulo. Sobrang busy lang po kasi sa business Ay, manang-mana ka talaga sa iyong ama. Panay negosyo ang inaatupag. Hinay-hinay lang Bata ka pa. Ingatan mo yung kalusugan mo. Opo naman hulo. I'm always healthy. Sino ba tong nagagandahang mga kasama mo? Isa na ba sa kanilang babaeng laman lagi na mga kwento mo? Opo lo, si Pauline. Ito naman po yung kapatid niyang si Jana. At syempre, yung pinagmanahan ng ganda ng prinsesa ko, walang iba kundi si Nanay Magda. Magandang araw po, Lolo. Magandang araw din naman ho, Mang Celso. Kaawaan kayo ng Diyos. Magandang araw din sa inyo. Totoo nga ang sabi nitong pasaway kong apo. Maganda ka nga, Pauline. Naway hindi ka matalisod at mabagok yung ulo mo at mapagtanto mo pang nagkamali ka ng pasya. Si Lolo talaga. Syempre, iniingatan ko po yung ulo nito. Hindi naman po siguro naglampaso ng maigi sa saig si Manang Pasing, no? Ay, hindi. Naging abala siya sa paghahanda ng panangalian ninyo. Kaya halina kayo. Alam kong napakahaba ng binyahe niyo. Tiyak na gutom kayo. Parine. Agad na naging magaan ang loob ni Pauline kay Lolo Celso. Magiliw kasi ang pagtanggap nito sa kanila. Ngayon ay alam na niya kung saan nagmana ang kanyang nobyo. Palabiro rin ito at makwento tulad ng kanyang apo. Ang ganda talaga dito sa mansyon niyo, Lolo Celso. Dati sa TV lang ako nakakita ng ganito Ay, ganun ba? Dugo at pawis ang ipinuhunan ng aking mga magulang. May patayo lang ang tahanang ito. Kung ganun, sa mga magulang niyo pa po ang mansyon na to? Hindi ba halata? Bagamat na panatili ko ang kagandahan ng bahay na ito, ang bawat disenyo naman nito ay nagmula pa sa panahon ng pananakop. Kaya mag-iisang daan na rin ang tahanan na ito. Wow!
Kaya po pala makalumang struktura. Pero ang ganda ha. Siguro po ang yaman-yaman niyo po no. Habang masiglang nakikipagkwentuhan sa matanda si Jana, iiling-iling naman na pinagmamasdan nito ni Pauline. Ganito kasi palaging inaakto nito sa tuwing nakakakita ng mga taong nakakaangat sa buhay. Nagiging madaldal at higit sa lahat ay mausisa ito. Hindi tuloy niya maiwasan na makaramdam ng hiya. Baron, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Ano ka ba? Ba't ka ba nangihingi palagi ng pasensya dyan? Tignan mo si Lolo ho. Natutuwa siya sa kadaldalan ni Jana. Salamat nga pala na dinala mo kami dito para makilala ang lolo mo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mahal na mahal mo ang lolo mo. Kasi ganun din siya sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nakulang lolo ko. Pao, sandali lang ha. Diyan ka lang muna. May papakita ako sa'yo. Titignan ko lang sa garahe kung naroon pa. Ha? Sige. Nang makaalis na ang lalaki, pinagkasya munang libutin ni Pauline ang kanyang paningin sa mga painting na nakasabit sa dingding. Mahahalatang tunay at mamahalin ng mga yon na pawang nagmula sa mga tanyag na pintor. Noong nag-aaral pa siya ay naging parte ng kanyang leksyon ang tungkol sa arts at ang iba't ibang kwento sa likod ng mga bawat obra. At habang abala nga ang kanyang mga mata sa mga yon, bigla niyang naramdaman na parabang may nakamasid sa kanya. Nang lingunin niya yon, nakita niya ang matandang ginang na seryosong nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Ngunit ang akmang lalapitan niya na ito ay bigla na lamang itong tumalikod papuntang kusina. Grabe. Buti na lang hindi pa to natatapon nila lolo. Pinagpawisan ako sa kakakalkal sa mga nakatambak ron. Pao? Bakit? Ha? Ano ba yung kinuha mo? Halika, may papakita ako sa'yo. Ito yung mga luma kong collection ng Pogs, Jolene at maliliit na action figures nila Batman at Spider-Man. Naglalaro ka pala ng mga ganito? Oo naman, batang 90s yata to. Alam ko namang 30 ka na, no? Akala ko kasi pawang mamahali ng mga laruan mo. Growing up, hindi ako hinayaan nila papa at lolo na mamuhay masyado sa karangyaan. Although, masasabi kong komportable ang buhay ko, pero sinubukan pa rin nila na maranasan ko yung hirap ng pagpupursige. Masaya yung naging childhood ko kasi mas nagkaroon ako ng mga totoong kaibigan kaysa sa mga expensive na laruan. At kaya ako pinapakita ang mga to sa'yo ngayon dahil gusto ko na yun din sana maging childhood ng magiging anak natin. Anak agad? Oo, Baron. Sisikapin natin na magkaroon ng isang masayang pagkabata ang anak natin. At ngayon pa lang, masasabi ko na napakaswerte ng magiging baby natin dahil ikaw ang magiging papa niya. Kinilig naman ako dyan. O siya, sige. Tatago ko to para ito yung magiging una kong regalo sa anak natin. At kung sakaling maging babae man siya, may hanap ako ng Chinese garters o di kaya mga luto-lutuan. Grabe, papatalunin mo naman agad ang anak natin. Sa pagitan ng kanilang masayang tawanan, biglang sumagi sa isipan ni Pauline ang ginang na seryosong nakatingin sa kanya. Baron, si Manang Pasing ba? Matagal na sa inyo? Oo, hindi pa ako pinapanganak. Katiwala na siya nila papa. Yung mga magulang ni Lolo at mga magulang ni Manang Pasing magkababata. Bakit mo ba naitanong? Wala. Ang sasarap kasi ng mga niluto niya Naparami tuloy ako ng kain. Diba? Yung mga luto niya yung isa sa mga dahilan kung bakit namimiss ko lagi yung umuwi rito. Nasaan ang pamilya niya? May mga anak ba siya? Matandang dalaga na si Manang Pasing. Hindi siya nagkaroon ng anak. Uli lang lubos na rin, kaya wala na siyang ibang maituturing na pamilya kundi kami. Di ko nga alam kung meron siya naging nobyo dati. Hindi naman siya makwento. Bukod kasi sa pinanganak siyang pipi, mas nalilibang siya sa mga gawaing bahay kaysa yung makipagsalamuha sa ibang tao. Kaya pala, mukhang mabait naman siya, no? Bakit? Natatakot ka sa kanya, no? Hindi naman. Mabait yun si Manang Pasing. Hindi lang siya siguro sanay sa mga panibagong tao. Kaya mo, sa oras na magsama na tayo, magiging kasundo mo rin siya. Tipid na lamang siyang ngumiti rito bilang tugon.
Naisip niyang baka nga sinusubukan lang siyang kilalanin ng ginang dahil magiging asawa na siya ng alaga nito. Maya-maya ay lumapit ang kanyang ina na kanina pa karga-karga ang apo. Excuse me lang, Baron, ha? Pauline, ikaw nga munang magkarga dito sa pamangkin mo at magpapaanyo muna ako. Kanina pa ako ihingi. Yung kapatid mo, ayun, lumabas. Maglilibot daw sandali. Sige po, Nay. Ako na po muna bahala dito sa bulinggit na to. Bagay na talaga sa'yo maging mami, mahal. Ikaw yung tingin mong... Ano yun? Pauline, Baron, sigaw ba yun ni Jana? Hindi ko po alam, Nay. Nasaan po ba siya? Halika kayo, tignan po natin. Taranta silang napababa ng bahay nang marinig ang isang malakas na sigaw na nagmumula sa labas. Sinuyod nila ang talahiban nang hindi nila kaagad ito nakita at nadatnan na lamang nila si Jana na nanginginig na sa takot. Nakaupo ito sa lupa, ilang metro ang layo mula sa kabahayan. Jana, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nangangatog dyan sa takot? Nay, tingnan niyo. Ay, Diyos ko! Bakit ang daming patay na manok dito? Baron, ano nangyari dito? Kaninong mga manok to? Ang dami. At mukhang ngayon lang pinagkakatay. Hindi ko alam. At teka, mabuti pa bumalik na muna tayo sa loob. Bilis, baka may mga mababangis na hayop dito. Sa tansya ni Pauline, hindi bababa sa 10 piraso ang mga patay na manok na tumambad sa kanila. Ang mas nakakagimbal lang ay ang itsura ng pagkakatay sa mga yon. Alam niyang takot si Jana sa dugo, kaya siguro ay ganun na lamang ang naging reaksyon nito. Nanginginig pa rin ito sa takot hanggang sa makarating na sila sa loob ng mansyon. Oh, saan kayo nang galing? Bakit siya nagkaganyan? Lo, may nakita po kami mga patay na manok sa may talahiban, malapit sa taniman ng mga tubo. May malapit po bang poultry farm dito sa atin? Ang pagkakaalam ko, ibinenta na ng mga mag-asawang kapinpin yung malawak nilang taniman ng gulay sa isang angka ng mga ngalakal. Marahil yun ang itinayo nilang negosyo, ang mag-alaga ng mga hayop. Pero ano kanyo? Mga patay na manok sa loob ng bakuran ko? Opo, Loy. At hindi lang po basta patay na manok. Hindi rin po maganda yung itsura ng mga yun. Sandali. Tatanungin ko si Andoy. Baka may nalalaman siya tungkol dito. Okay na ako, Kuya Baron. Nagulat lang talaga ako kanina. Mabuti na lang at dumating ka kaagad. Ang ibig ko sabihin, kayong lahat, mabuti dumating kayo agad. Sisikapin kung hindi na mauulit to, ha? Nay Magda, pasensya na ho kayo. Wala kang dapat ihingi ng pasensya, iho. Oo nga, Baron. Huwag mo kami nga lalahanin. Kinagabihan nga habang sila'y kasalukuyang nasa hapagkainan ay naging laman pa rin ng kanilang usapan ang nangyaring insidente. Napag-alaman ni Lolo Celso mula sa katiwala ng hasyenda nito na ang mga manok ngang yon ay nagmula sa katabing lupain. Bakit naman daw po napunta rito yun? Napakalayo ng distansya mula sa nasasakupan nila. Pinapunta ko rin si Andoy upang magtanong. Maging ang katiwala raw ng mga ito hindi napansin na pagkawala ng mga alaga nilang manok. Mabuti naman at nilinis nila agad yung mga bangkay na manok nila. Naisip ko lang, Lo, kung mababangis na hayop yung may gawa nun, napakalaking perwisyo yun sa negosyo nila o sa atin kung hindi mauhuli. Yun nga rin ang kanilang pinoproblema. Lolo Celso, paano po kaya kung magpalagay kayo ng mga CCTV camera sa labas? Nung sa ganun alam na natin kung paano ito huhulihin. Jana! Oo nga, no. Lo, magandang suggestion yun. Maganda yung naisip mo, Ineng. Baron, maaari bang ikaw na ang bahala sa bagay na yan? Apala, bukas na bukas pupunta ako sa bayan. Hahanap ako ng mga nag-i-install ng CCTV camera dito. Kuya Baron, pwede ba akong sumama sa'yo? Sige. Ikaw mahal. Nay, gusto niyo rin po ba sumama? Tama-tama na rin po yun para makapamasyal tayo rito. Bago siya makasagot kay Baron ay biglang napunta sa iba ang kanyang pansin. Matamang nakatitig muli sa kanya ang ginang na si Manang Pasing. Tulad noon ay nakatayo ulit ito sa hamba ng pinto ng kusina.
Agad namang napansin ni Baron na nakatingin siya sa matanda. Manang Pasing, hindi pa po ba kayo kakain? Alina ho kayo rito. Mukhang ayaw niya talaga sa akin, Baron. Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya. Wag na. Hindi. Sasabihan ko siya na hindi ka komportable na pinapanood ka niya. Umalis din agad ang matanda matapos itong alukin ng kanyang nobyo na saluhan sila sa hapag. Nagtataka na talaga siya sa madalas nitong pagtitig sa kanya. Pakiramdam niya ay parabang may mali itong nakikita sa kanya na hindi niya mawari. Pagkatapos nga nilang kumain, nakita ni Pauline na nagtungo si Baron sa kusina. Ang hula niya ay balak na nitong kausapin ang ginang. Kaya agad niyang sinundan ng lalaki upang sana ay pigilan. Baron! Oh, bakit? Hayaan mo na. Ako na lang ang bahala makipag-usap sa kanya. Marunong ka bang makaintindi ng sign language? Hindi. Pero pwede naman naming isulat ang pag-uusap namin eh. Yun lang. Bakit? Hanggang grade 2 lang kasi yung inabot ni Manang Pasing sa pag-aaral. Kaya hindi siya ganong marunong magbasa o sumulat. Ganun ba? Pero hayaan mo na. Huwag mo na siyang pagsabihan. Okay lang naman sa akin eh. Sigurado ka ba dyan? Kasi kung hindi ka komportable Hindi, ayos lang ako. Ang totoo ay ayaw ni Pauline na maramdaman ng matandang ginang na umaarte siyang kung sino dito. Hindi niya gugustuhing masira siya sa isa sa mga importanteng tao sa buhay ng kanyang nobyo. Kinabukasan ay gumayak na nga si Baron patungong bayan. Isinama nito si Jana, ang anak nito, at pati na rin ang kanilang inay Magda. Hindi siya sumama sa mga ito dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Nanatili na lamang siya sa loob ng kwarto hanggang sa makaramdam siya ng pagkainip. At nang subukan niyang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin, nagulat siya nang bumungad sa pinto ang figura ni Manang Pasing. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanyang mukha. Otomatikong umusbong ang takot sa loob niya. Ngunit hindi niya magawang bumalik sa loob at isarado ang pinto. Ilang saglit lang ay napaigtad siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Binuksan ang palad niya at saka mabilis na inilagay doon ang isang maliit na bagay na nakabalot sa kulay pula na tela. Ano ho ito? Teka, Manang Pasing! Iya. Akala ko'y kasama ka nila Baron patungong bayan. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko, Lolo eh. Ayos ka lang ba? Mukhang namumutla ka. Okay lang po ako, Lolo. Siya, sige. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling magsabi sa kahit na sino rito, ha? Opo. Lolo, wait lang po. Ano yan? Si Manang po kasi may binigay po sa akin. Ito po oh. Alam niyo po ba kung ano ito? Hindi ako nagkakamali. Isa itong pang-iway. Nung kabataan ko, karaniwan sa amin ang may suot-suot na ganito. Bakit ka binigyan ito ni Pasing? Yun nga rin po sanang gusto kong itanong sa kanya eh. Kaso hindi ko po alam kung paano po siyang kakausapin. Bueno, itago mo lang yan. Kung ano man ang dahilan niya sa pagbibigay sa iyo niyan, natitiyak ko naman na para yun sa ikabubuti mo. Yak kasi ay proteksyon mula sa masasamang elemento. Ganun po pala. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Pauline nang malaman yon mula kay Lolo Celso. Ngunit hindi pa rin niya maiwasan na matakot sa presensya ni Manang Pasing. Pakiramdam niya ay lagi na lamang siyang pinagmamasdan nito ng palihim. Nang makabalik na sina Baron mula sa bayan, agad itong nagtungo sa kanyang kwarto upang siya'y kumustahin. Oh, bakit ang bilis niyo naman yatang nakauwi? Siyempre, alam ko may sakit ka rito. Ayun, nagpaiwan lang muna saglit sa bayan si Jana. Gusto pa raw niyang mamasyal eh. Papasundo ko na lang kay Andoy mamaya. Si Inay Magda naman at si Baby kasama ko. Oh, kumusta na nga pala yung pakiramdam mo? Eto, medyo mabigat pa rin ang katawan ko. Pag sinusubukan kong... Ano yun? Ha? Bakit? Parang may nangyayari sa labas. Saglit lang, babalik ako. Pagkalabas ni Baron ng silid ay kaagad na pinilit ni Pauline na bumangon sa kama. Hinawi niya ang kurtina ng bintana upang sumilip doon.
Nakita niya si Lolo Celso kaharap ang iilang tao na tila nakikipagsagutan sa matanda. Kaya kahit mabigat ang kanyang pakiramdam, lumabas siya sa balkonahe ng kwarto. Doon ay napatingin sa kanya ang isang lalaking kausap ni Lolo Celso. Ilang sandali itong nakatingala sa kanya bago nagpa siyang umalis ang mga kasama nito. Maya-maya pa ay narinig na niyang nag-uusap sina Lolo Celso at Baron. Lo, sino po ba yung mga yon? Mukhang hindi sila taga rito eh. Sila ang nakabili sa lupain ng mga kapinpin. Hindi ko talaga gusto ang ugali nila. Bakit po? Ano po ba yung kailangan nila? Huwag mo nang intindihin yun, Apo. Hindi naman sila uubra sa lolo mo. Lolo naman eh. Ayoko naglilihim kayo ng ganyan. Sabihin niyo na ho sa akin, ano po ba yung kailangan ng mga yun sa inyo? Matagal na nilang gustong bilhin itong asyenda. Kung tutuusin, maliit lamang ito kumpara sa mga nakuha na nila. Ba't parang hindi ko po gusto yung asta nila kanina? Namimilit po ba sila? Apo, ang totoo kasi niyan, balak ko na talagang ibenta itong bahay at lupain at ibangko na lamang ang pera para sa kinabukasan nyo ng buong mong pamilya. Ano ho? Lo, sandali lang naman ho. Bakit? Bakit nyo ibebenta to? Alam ko mahal na mahal nyo to, di ba? Nandito lahat ang memories nyo nila Lola at Papa. At maging ako. Maaari bang saka na natin to pag-usapan? Pakisabihan mo si Pasing na dalan ako ng tsaa sa silid ko. Habang nakatunghay pa rin si Pauline sa may balkonahe, kita niyang napahimas na lamang ng batok ang kanyang nobyo. Tila ikinabigla nito ang narinig mula sa lolo nito. Maging siya man ay nagulat sa naging pasya ng matanda. Alam niyang wala siyang karapatan na mangialam sa problema ng mga ito, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Alam niya kasi na mahal ni Baron ang lugar na ito, lugar na naging parte ng kabataan nito, at bahay na puno ng mga alaala sa pagmamahalan ng mga magulang nito noong nabubuhay pa. Aba, Jana, ang dami mo yatang bitbit. Inay, konti pa nga lang to eh. Sinundo naman ako kaagad ni Andoy. Hindi raw ako pwede magpagabi eh. Bakit ang dami mo ang pinamili? Tsaka, saan ka naman kumuha ng pinambili mo sa mga yan? Limot nyo na ba, Nay, na inabot sa akin ni Kuya Baro ng credit card niya? Yun ang pinabili ko dito. Bumili na ako ng mga laruan ni Baby tsaka mga bagong damit namin. Ang gaganda, Nay. Paglabas ni Pauline mula sa kwarto niya ay naabutan niya ang kanyang ina na kausap ang kararating pa lang na si Jana. Masama pa rin ang kanyang pakiramdam at tila nadagdagan ito dahil sa narinig na diskusyon ng dalawa. Anong sinabi mo? Binigay sa'yo ni Baro ng credit card niya? Oo, ate. May problema ba? Ibalik mo yan. Kung iniisip mo na hiningi ko to, diyan ka nagkakamali. Jana, hindi porke mabait sa atin ang Kuya Baron mo, aabusuhin na natin. Napakarami ng pinamili mo. Sobra pa sa pangangailangan yung mag-ina. Sobra, Nay? Ngayon ko lang naranasan na makabili ng ganitong mga damit at mabigyan ng magagandang bagay ang anak ko. Wala naman sanang problema kung pinaghirapan mo yung perang pinambili mo dyan. Pero kung galing din... Teka, pwedeng awat muna. Kung makapagsalita kayo parang ninakaw ko to ah. Ano? Porke ikaw ang jowa ni Kuya Baron, magdadamot ka na? Gusto mo ikaw lang ang makikinabang, ganon? Abat, Jana, bakit ka nagsasalita ng ganyan sa ate mo? Maya ka naman, oy! Nasa ibang pamamahay tayo. Kayo itong nakikialam eh. Makaalis na nga. Naiwang nakatulala si Pauline sa kanyang kinatatayuan matapos masaksihan ang inasta ng kapatid. Hindi niya sukat akalain na sa kabila ng kanyang mga sakripisyo para dito, nagawa pa rin nito na tawagin siyang madamot. Ay, yung batang yun talaga Pagsasabihan ko nga si Baron na wag bibigyan ng kahit ano yun. Aba, ngayon pa lang lumalaki na ang ulo. Inay. Oh, Pauline, bakit? Ay, Diyos ko, anak. Tulong! Baron! Pao, Nay, ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Basta na lang siya hinimatay eh. Dadaling ko siya sa ospital. Halika na, bilisan natin. May kalayuan ng distansya patungong bayan kung nasaan ang maliit na ospital.
Kaya makalipas ang mahigit 2 oras ay sakalang naobserbahan ng doktor ang kalagayan ni Pauline. Nang magising siya ay bumungad sa kanya ang nakangiti niyang nobyo, dala ang isang magandang balita. Buntis ako? Oo, Pauline. Yun daw yung dahilan kung bakit ka nangihina nitong mga nakaraang araw. Alam na ba ni inay? Oo, naroon siya nung sabihin yun ng doktor sa akin at tuwan-tuwa siya nang marinig yun. Grabe, no? Pinag-uusapan pa lang natin yung pagkakaroon ng anak nung isang araw. Ngayon, totoo na. Pero bakit parang hindi ka masaya? May naalala ka ba? Masaya naman ako. Bubuo na tayo ng sarili nating pamilya at ito nang kukumpleto sa atin. Pero ewan ko, parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Normal yan, anak. Yan din ang naramdaman ko nung una kong malaman na pinagbubuntis na kita. Siya nga pala, eto, bumili ako ng mga prutas dyan sa malapit. Ang bait nung nagtitinda dyan sa may kanto. Nung sinabi ko sa kanya na para yan sa anak kong buntis binigyan niya ako agad ng pasobrang 2 pirasong mangga Makakabuti ang magkakain ng ganyan ng buntis. Pero wag din palagi. Nay naman, sana po sinabi niyo sa akin para nabigyan ko po kayo ng pambili. Ito naman si Baron, anak kong binibilan ko at hindi ibang tao. Tungkol nga pala dyan. Baron, huwag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko ha. Na-appreciate ko na gusto mo mag-provide sa pamilya ko na pamilya mo na rin. Pero hindi ko nagustuhan yung pagbibigay mo ng credit card o pera kay Jana. Naiintindihan mo naman kung bakit, diba? Pasensya ka na, Pauline ha, Nay Magda. Alam niyo naman po na masaya akong naibibigay ko yung magpapasaya sa inyo. Hindi ko po sinasadyang i-spoil si Jana. Nabanggit po kasi niya na hindi pa niya naipag-shopping yung anak niya. Wala naman akong dalang sapat na cash nung pumunta kami rito sa bayan. Kaya yun, yung isang card ko po yung naibigay ko. Yan talagang kapatid mo, ginamit pa ang anak para sa kapritsyo niya. Hayaan niyo na po, Nay. Pag hindi niya binalik yung card na yun sa'yo, Baron, pwede bang pakikancel mo na lang? Masusunod, mahal. Kaya huwag ka na ma-stress dahil lang dyan, ha? Baka makaapekto pa sa anak natin. Tipid na ngumiti si Pauline at hindi na nagsalita pa. Ayaw man niya na magkagalit sila ni Jana, pero mas nanaisin niya yon kesa sa hindi ito matuto sa buhay. Aminado siyang may naging pagkakamali din siya bilang provider dito. Isa na itong ina. Bagamat bata pa at nariyan naman siya lagi sa likod nito para umalalay, ay gusto naman niya na matutunan nito kung paanong magpursige. Samantala, hindi naman natapos ang araw ay pinayagan din siya kaagad na makauwi ng doktor. Nang makabalik na sila sa tahanan ni Lolo Celso, kaagad siyang pinagpahinga ni Baron sa kanyang inuukupang silid. Bagamat nakakaramdam pa rin siya ng pagod at panghihina, hindi naman siya dinadalaw ng antok. Ay, nakauwi na tayo't lahat. Hindi ka man lang sinilip ng kapatid mo para kumustahin. Pupuntahan ko na ngayon sa kwarto niya. Nay, wag na po. Ayoko rin naman na makipag-ayos siya sa akin dahil lang po sa pinilit niyo siyang gawin yun. Nga pala, ano pong gusto niyo dinner mamaya? Ikaw mahal, anong gusto mo? Gusto ko sana ng may sabaw. Sige, ipapahanda ako kay Manang Pasing. Kay Manang Pasing? Bakit? Huwag mo sabihin hanggang ngayon natatakot ka pa rin kay Manang Pasing. Hindi naman sa ganun. Baron, mawalang galang na ha. Pero pwede ba akong mangialam sa kusina ninyo? Ako na munang magluluto sa kakainin ni Pauline. Kapag buntis kasi, maselan sa pagkain Baka hindi tanggapin ang sikmura niyang bagong putahe. Pumayag naman kaagad ang binata at sinamahan pa ang kanyang ina na magtungo sa kusina. Kailangan muna nilang humingi ng permiso kay Manang Pasing upang hindi naman daw sumama ang loob nito. Ayan anak. Kumain ka na rito. Tinolang isdang niluto ko, nilagyan ko to ng maraming malunggay. Bakit niyo pa po dinala dito sa kwarto? Pwede naman po akong bumaba sa may dining. Baka isipin nila buhay prinsesa na ako dito. Huwag ka nga mag-alala ng ganyan. Si Baron mismong nagsabi sa akin na dito ka na lang daw muna pakainin. Baka raw mapano ka kapag nahilo habang bumababa ng hagdan. Eto. Salamat po, Nay. Siya nga pala, Pauline. Napapansin ko, ha? Parang ilang ka dun sa katiwala ni na Baron.
Si Pasing. Ewan ko po, Nay. Parang po kasi may kakaiba sa kanya na hindi ko maintindihan eh. Kung sa bagay, ako nga rin eh. Iba yung pakiramdam ko dun sa matandang yun. Kaya nga minabuti ko nang magsuwestyon na ako na lang ang magluto para sa'yo eh. Lumipas ang ilang sandali at lumalalim na rin ang gabi. Nanatili pa rin gising si Pauline. Hindi na siya dinalaw ng antok. Kaya nung mapansin niyang magaan ang pakiramdam niya, lumabas siya ng silid upang sana'y makapagpahangin. Pero natigilan siya sa paghakbang nang may maulinigang ingay sa may bandang kusina. Alam niyang dapat tulog na ang lahat dahil lagpas 12:00 na rin ng gabi. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay tinungo niya ang pinagmumulan ng ingay. At sa pagsilip niya mula sa tagong sulok, nakita niyang matandang katiwala na si Manang Pasing. May kung ano itong dinidikdik ng todo sa almires. Nanginginig at waring balisa. May inuusal itong kung ano na hindi niya maintindihan dahil bukod sa isa tong pipi, may kalayuan din ang kanyang pwesto mula rito. Maya-maya ay nagulat na lamang siya nang bigla itong tumingin sa kanyang kinatatayuan. Huli na para magtago. Nakita na siya nito. Kaya agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at mabilis na isinarado ng maigi ang pinto. Agad niyang hinanap ang ibinigay nitong kakaibang bagay upang itapon. Mahal, nagpuwet ka kagabi no? Ba't ganyan ang itsura mo? Baron, gusto ko na umuwi. Kailangan na nating umuwi. Oh, usapan natin di ba 1 linggo tayo rito? Gusto ko na nga umuwi. Teka, sandali lang. Bakit ka ba nagkakaganyan? Alam ko hindi ka sanay sa probinsya pero well provided naman tayo rito sa mga pangangailangan natin, di ba? Paano yung business mo? Iaasa mo na lang ba yun kay Vince? Ano ka ba? Monitored ko naman yun. Isa pa, hindi ko pa pwedeng iwanan dito si Lolo. Alam mo naman na may problema siyang kinakaharap, di ba? Nakasanla pala tong buong properties niya sa bangko. Kaya ganun na lang kung gipitin siya ng mga gustong bilhin to. Bala ko sanang unti-unting bayaran yun. Para dito na tayo tumira kasama nila Inay Magda, di ba? Hindi, ayoko. Bakit ka ba nagdedesisyon ng ikaw lang? Teka, akala ko ba gusto mo rito? Noon yun. Ngayon na magkakaanak na tayo, ayokong ipanganak dito ang anak natin. Kaya uuwi kami sa ayaw mo man o sa gusto. Maiwan ka rito. Hindi siya nagpapigil kay Baron na kunin ang kanyang maleta at mag-impake. Gustuhin man niyang sabihin dito kung bakit gusto na niyang umalis, pinigilan na lamang niya ang sarili. Baka lang kasi hindi siya paniwalaan ito. Matagal nang katiwala ng mga ito si Manang Pasing at kung sasabihin niya ritong iba na ang takot na nararamdaman niya sa matanda, makaisipin lamang nitong nagiging paranoid lang siya. Oh, Pauline! Saan ka pupunta, anak? Bakit dala mo na yung mga maleta mo? Uwi na ba tayo? Opo, Nay. Kaya mag-impake na rin kayo ni Jana. Ano? Uuwi na tayo? Teka, tungkol pa rin ba ito sa credit card ni Kuya Baron? Huwag ka mag-alala, binalik ko na sa kanya. Hindi to tungkol sa'yo, Jana. Uuwi tayo dahil gusto ko na umuwi. Kakausapin ko si Lolo Celso, magpapaalam na ako sa kanya. Kaya mag-impake na kayo. Ano ba yan? Lagi na lang yung mga gusto niyang nasusunod. Hindi na lamang niya pinansin ang mga sinabi nito. Hinanap kaagad niya si Lolo Celso upang dito na nga ay makapagpaalam ng maayos. Ngunit nang puntahan niya ito sa kwarto ay hindi niya nakita doon ang matanda. Patuloy niyang hinanap ito sa kung saan hanggang sa makasalubong niya si Manang Pasing. Otomatikong natigilan siya sa paghakbang. Saglit itong tumingin sa kanya na walang mapabakas na kahit anong emosyon. At saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang tumalikod na ito paalis. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Baron. Puno pa rin ng pagtataka ang mukha nito. Wala rito si Lolo. Sinecheck niya yung kwadro ng mga alaga niyang kabayo. May paparating kasing bagyo eh. Mga anong oras siya babalik? Depende. Bakit? Uwing-uwi ka na ba talaga? Oo, Baron. Gusto ko na umuwi. Pao, alam mong imposible ang mag-booking ng flight ngayon. May malakas na bagyo at magla-landfall. Magsasayang lang tayo ng oras at pagod sa biyahe patungong airport. Baka kung mapano ka pa eh. Hindi mo ako naiintindihan, Baron eh. O, hindi paintindi mo sa akin. Oo nga
ate? Ikaw tong nagyayayaya sa amin dito tapos ngayon pupuwersahin mo kami umalis? Pwede ba, Jana? Huwag ka munang sumabat sa usapan namin. Ayoko pa nga umalis eh. Ayoko pa umuwi. Tama si Kuya Baron. Hindi makakabuti sa atin at sa'yo na bumiyahe. Wow, Jana. Concern ka pala sa akin? Kailan pa? Pauline, tama na yan. Pwede bang palipasin na muna natin tong araw? Saka tayo magdesisyon bukas pag-uwi. Kung magiging maayos ang panahon, then we'll see. Sa huli ay wala nang nagawa si Pauline kundi ang manatili at ibalik sa loob ng kwarto ang kanyang mga gamit. Hindi rin kasi niya kakayaning mag-isang magmaneho ng sasakyan. Hindi niya alam kung bunga lamang ng pagbubuntis ang kanyang takot, ngunit hindi na siya lumabas pa ng silid hanggang sa sumapit na ang gabi. Lumalakas ng bagyo, anak. Mabuti na lang at hindi tayo natuloy. Opo, Nay. Mali ako ng desisyon na umuwi kanina. Bakit nga ba kasi uura-urada kang nagdesisyon ng ganon? Sabihin mo nga sa akin, may bumabagabag ba sa'yo? Nay, di ba nung bata pa ako, madalas mo akong kwentuhan ng tungkol sa mga mambabarang, aswang, maligno at kung ano-ano pa mula sa kinalakihan yung probinsya? Totoo po ba ang mga yon? Alam kong hindi ka naman naniniwala doon. Bakit? Yun bang dahilan? Kung bakit gusto mong umalis dito? May nakita ka bang maligno? Wala po, Nay. Di bali na nga po. Ay, nung pinagbubuntis kasi kita, iniwan ako ng tatay nyo sa bahay ng tiyahin na nagpalaki sa kanya. Nagtrabaho siya sa Maynila para may pangtustos siya sa atin. Yung lola mong yun, isang magaling na manghihilot at albularyo. Madalas ikinukwento niya sa akin ang mga naging karanasan niya bilang isang manggagamot at kung sino-sinong mga kilala nitong nagtataglay ng bertud ng pagiging aswang. Nay, ano po bang palatandaan na isang mambabarang o aswang ang isang tao? Ang naaalala kong sabi niya sa akin, kapag itinutok mo raw ang kutsara sa taong yon at nakita mong pabaliktad ang refleksyon ng katawan nito, aswang daw yun. Agad na napaisip si Pauline. Tinandaan niyang maigi ang sinabing yon ng ina. Humanap siya ng tiyempo upang pasikretong gawin yon. Pero salungat yon sa kanyang inaasahan. Hindi niya alam kung maniniwala ba siyang totoo ang sinabi ng kanyang ina o matutuwa siya dahil hindi aswang si Manang Pasing. Ngunit isang gabi, lahat sila ay nabulabog dahil sa kakaibang ikinilos ng matanda. Tila nagwawala na para bang may gusto itong sabihin habang siya'y dinuduro. Pasing, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka pa nagkakaganyan? Tumigil ka na! Manang Pasing, kumalma ho kayo. Ay Diyos ko, hindi kaya siya sinasaniba ng masamang kaluluwa? May pinatay ba sa bahay na ito? Nay Magda naman, wala ho. Hindi po namin alam kung bakit siya nagkakaganito. Ngayon lang ho ito nangyari. Higpitan niyong hawak ka! Baka mamaya masaktan niya si Pauline! Nay, hindi kaya dahil ayaw niya lang talaga sa akin at gusto niya akong paalisin dito? Lahat sila ay hindi nakaimik. Habang nanatiling nagpupuyos ang matandang ginang, isang malakas na kalabog ang narinig nila sa ibabang palapag ng bahay. At doon lang napatigil ang matanda sa pagwawala. Napalitan niyo ng labis na panginginig. Ano yun? Andoy, pakitignan mo nga. Pasing, saan ka naman pupunta? Patakbong tinungo ni Manang Pasing ang kusina. Pagbalik nito ay may bitbit na itong garapa. Natutuliro itong lumapit sa kanya na sinubukan namang pigilan ni Baron. Manang Pasing, tigilan niyo na ho ito. Ate! Kuya Baron! Tulungan niyo kami! May nakakatakot na aso sa labas. Nagpupumilit na pumasok dito. Si Jana! Dito lang kayo, huwag kayong bababa. Pagkaalis ni Baron ay muling nagpumilit na makalapit kay Pauline ang matandang ginang. Pasing, lumayo ka nga sabi sa anak ko. Sandali lang, huwag niyo na siyang pigilan. Pasing, pamilyar yung mga hawak mo. Huwag mo sabihin, ang mga aso na nasa labas ay, Diyos kong mahabagin. Lolo Celso, ano hong ibig niyo sabihin?
Iya, tanggapin mo ang binibigay sa'yo ni Pasing para yan sa proteksyon mo. Nag-aalangan man ay tinanggap din niya ang pilit na inaabot sa kanya ni Manang Pasing. Ilang sandali ang lumipas nang makapanik na ang humahangos na si Baron. Kasama na nito sina Jana at Andoy. Lo, parang hindi mga normal na asong mga nasa labas. Iba ang pag-aagresibo nila. At may napansin ako sa mga mata nila. Mapupula, tsaka nanilisik. Ano ka mo, Jana? Paano naman? Ay nako, hindi. Imposible. Nay, bakit ho? Ilang sandaling natulala si Nay Magda na waring may iniisip. Maya-maya ay bigla na lamang nitong tinapunan ng masamang tingin si Manang Pasing. Ikaw, sabihin mo, kilala mo ang mga asong yan ano? Sabihin mo, isa ka bang aswang? Teka, Nay Magda, huwag niyo naman hong pagbintangan ng ganyan si Manang. Hindi pa po ako pinapanganak, nandito na ho siya. Naiintindihan ko po nakakaiba po yung tingin niyo sa kanya. Isa po kasi siyang albularyo. Mawalang galang na Baron, Mang Celso, pero hindi ko maiwasang magtaka na kung kailan siya may kinikilos na kakaiba. At saka naglabasan yung mga asong yon. Ang mga asong yun na natitiyak kong mga aswang. Naaamoy nilang may buntis sa bahay na ito. Pero wala akong kinalaman si Manang doon. Tumahimik muna kayo. Tama, may mga aswang nga sa lugar na ito. Ang pamilyang unti-unting binibili ang ilang lupain dito sa Sitio Ragasa ay ang angka ng mga balbal na mag-iisang siglo nang napalaya sa lugar na ito. At ngayon, sila'y nagbabalik upang lipulin ng buong sitio. Yung nakabili sa lupa ng mga kapinpin, Lo? Oo, kaya wala akong magagawa kundi ibigay na lang ito sa kanila. Mahal na mahal ko ang lupain ito, ngunit mas higit pa kayong mahalaga sa akin. Mawalang galang na po. Pero bakit ngayon nyo lang po ito sinabi sa amin? All this time, yun po palang gustong iparating ni Manang Pasing. Gusto niya akong protektahan. Dahil umaasa pa rin ako na isa na silang sibilisadong tao. At ayoko na matakot kayo sa lugar na ito dahil gusto ko pa kayong makasama bago man lang ako mamatay. Hindi naman sila nun kumakain ng tao o nananakit. Ayon na rin mismo sa kwento ng aking ama. At nag-aalangan din ako na baka hindi nyo lang ako paniwalaan. Kilala ni Pasing ang mga taong yon. Mga bata pa lang kami. Laman na lagi ng mga usapan ng tungkol sa pagkakakilanlan ng mga ito. Nagkaroon lamang ng problema noon sa mga residente dito at sa kampo nila. Dahil natuklasan ang lahat ng kanilang lihim. Nagkagulo hanggang sa nauwi sa pagpapalaya sa kanila. Akala ko'y sa paglipas ng panahon, hindi na sila muling magbabalik. Pero mukhang narito sila upang angkinin ang lupain na minsang ipinagkait sa kanila. Pero umalis na po sila, Lo, na para bang wala naman talagang balak pumasok dito. Maaaring dahil hindi pa nila oras, o baka nagpunta lamang sila rito upang manakot at magbigay na rin ng babala. Bukas na bukas, kailangan nyo nang makabalik ng Maynila. Paano ho kayo? Lo, sumama na lang ho kayo sa amin. Kayo nila Manang Pasing at Andoy. Sila na ang bahala kung gusto nilang sumama sa inyo. Pero kailangan kong manatili rito hanggat hindi ko pa naisa sa ayos ang lahat. Hindi ko maaaring pabayaan ang mga alaga kong hayop. Huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi nila ako magagawang patayin hanggat hindi ko pa naisasalin sa kanila ang titulo nitong lupa. Nahirapan mang makapagdesisyon si Baron dahil sa lolo nito. Naging buo naman ang pasya nitong mailayo sila sa lugar. Nang gabi ring yon ay dali-dali silang nag-impake ng kanilang mga gamit. Bukas na bukas din, pagputok ng araw, aalis na tayo rito. Pero Baron, paanong lolo mo? Iiwan ba talaga natin siya dito? Babalikan ko rin siya agad. Hindi ko siya hayaang mapahamak. Kaya pala ano, Pauline? Bigla ko lang naisip na kaya pala kakaiba yung tingin sa akin ng mga bisita ni Lolo Celso. Alam na nilang buntis ako bago pa natin malaman. Pero si Manang Pasing, alam niya ring buntis ako bago pa tayo nagtungo sa doktor. Baka dahil isa siyang manghihilot at albularyo. Sa unang tingin pa lang, alam niya kung nagdadalang tao na ang isang babae. At kaya siya marahil takot na takot
dahil alam na niyang patungo na rito ang mga aswang. Siguro nga. Madaling araw at madilim pa sa labas ay nakahanda na silang gumayak paalis. Sandaling nilapitan ni Baron ang lolo nito na nakaupo sa silyang malapit sa bintana. Mukhang malalim ang iniisip nito. Lo, ayaw niyo po ba talagang sumama sa amin? Hindi na, Apo. Kung mamamatay man ako, mas gugustuhin kong mamatay sa sarili kong lupain. Pinag-iisipan ko pa kung ipapaubaya ko nga talaga ito sa kanila. Sa oras na makaalis na kayo rito, mas maipaglalaban ko ang pagmamayari ko. Kung ganun, hindi niyo na po isusuko itong lupa sa kanila? Napag-isip-isip ko kasi, Apo, na hawak na nila ang isa sa pinakamalawak na lupain dito sa Ragasa. Kapag napasa kamay pa nila ang lupain ko, tuluyan na nilang masasakop ang buong sityo. Ang mga residenteng minsan nilisan ng lugar na ito ay wala nang babalikan pa. Kaya't umalis na kayo ng pamilya mo. Kailangan niyong mabuhay. Dahil ikaw ang magiging apo ko ang dapat na magmay-ari ng lupang pinaghirapan ng mga ninuno natin. Walang nagawa si Baron kundi ang magpa siyang umalis nang hindi kasama ang lolo Celso nito. Maging si Manang Pasing ay nagdesisyon na ring magpaiwan. Pababa na sila sa hagdan nang habulin pa si Pauline ng matandang ginang. Iniabot na naman sa kanya ang isang kwintas na sa tingin niya ay isa ring pangontra sa mga aswang. Hindi na siya nakaramdam pa ng takot dito, bagkus ay lubos siyang nagpasalamat sa ipinakita nitong malasakit sa kanya. Pagkarating niya ng garahe ay naabutan niyang inis na inis si Baron. Puiset. Bakit, Baron? Hindi tayo makakaalis. Wasakan lahat ang mga gulong ng sasakyan. Halatang sinadya to para hindi tayo makaalis dito. Ano ka mo, Kuya Baron? Gumawa kayo ng paraan. Yung anak ko baka mapahamak siya dito. Wala ba kayong spare tire, Baron? Meron, pero dalawa lang eh. Paano na yan? Dito na ba tayo mamamatay? Huminaho ka nga dyan. Hindi ba't ikaw to nga yung umalis dito? O ayan. Tama na. Wala rin namang patutunguhan kung magtatalo-talo tayo dito. Baron, may paraan pa ba na makabili tayo ng mga bagong gulong? Meron, pero aabutin tayo ng siyam-siyam pag yung kabayo yung ginamit ko. Hindi pa ako ganun karunong mga bayo. Si Andoy, marunong ba siya? Nagkaroon daw siya ng injury nitong nakaraang buwan, kaya hindi niya pa kakayanin. Kung ganun, wala tayong choice kundi ang manatili dito. Hindi, gagawa ako ng paraan. Hindi ko hahayaan na mapahama kayo. Mabuti pa, umakyat na muna kayo rin sa loob. Makalipas ang ilang sandali, hindi na mapakali si Pauline sa kinatatayuan nang marinig niyang tila tunog ng tumatakbong kabayo. Dahil doon ay agad siyang napasilip sa bintana. Napamaang na lamang siya nang makitang papalabas na ng bakuran si Baron sakay ng isang kabayo. Baron! Huwag kang mag-alala, Iha. Bata pa lang yang apo ko ay tinuruan na siya ng kanyang ama mga bayo. Patnubayan siya nawa ng Panginoon. Naway makauwi siya ng ligtas. Sabi po kasi niya, hindi po siya ganong marunong eh. Magmula kasi nang mag-aral siya ng high school sa Maynila, bihira na lamang niyang gawin yon. Ngunit magtiwala na lang tayo sa kanya. Malakas ang loob ni Baron, lalong-lalo na ngayong may iniingatan na siyang sariling pamilya. Kahit pa narinig yun ni Pauline, hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala para sa lalaki. Nababalot siya ng mga pangamba na baka kung anong mangyari dito habang ito'y nasa daan. Lo, yun nga po palang mga sumugo ditong aswang. Wala po ba talaga sa plano nilang saktan tayo? Hindi ako nakatitiyak dyan. Maaaring sinusubukan lang nila tayong takutin. Nalaman marahil nila na umuwi na rito ang aking tagapagmana kaya naging pangahas na ang kanilang hakbang. Mula sa pagpaplanta ng mga patay na manok hanggang sa pagsugod na mismo rito, naging malinaw na sa akin ang gusto nilang iparating. Ngunit huwag ka mag-alala. Sa oras na salakayin nila tayo muli, sisiguraduhin kong sila na ang masisindak. Ani Lolo Celso habang nakatingin sa malayo. Ramdam ni Pauline ang bigat ng kalooban nito sa kabila ng pinapakita nitong tapang.
Kahit hindi siya lumaki sa lugar, nauunawaan niya kung gaano ito kahalaga sa matanda at pati na rin sa kanyang nobyo. Lumipas ang halos buong araw na hindi pa nakakauwi si Baron. Nabalot silang lahat ng pag-aalala. Walang ibang paraan upang makausap ito dahil sa kawalan ng signal sa lugar. Nay, malapit na pong magtakip sinim. Wala pa ho ba si Baron? Ano na po kayang nangyari? Pauline, paupain mo ang kalooban mo. Makakasama sa iyong labis na pag-aalala eh. Baka natagalan lang siya sa paghahanap ng hardware. Pero, Inay... Naputol ang kanilang pag-uusap nang makita ang matandang katiwala na si Manang Pasing sa tabi ng malaking puno ng balete. May kung ano itong ginagawa na hindi pa malinaw sa kanila. Kaya't naisipan ni Pauline na lumabas ng bahay at puntahan ito. Pauline, hindi ka na dapat bumaba. Baka mapalo ka pa dyan eh. Bumalik ka na rito sa loob. Teka lang po, Nay. Gusto ko lang pong malaman kung para saan yung ginagawa ni Manang Pasing. Ayoko pong tumunganga sa bahay na walang ginagawa habang hindi ko alam kung ano nang nangyayari kay Baron. At para namang maintindihan mo kung anong pinagagawa ng matandang yan. Kung wala ka may tutulong dyan, pwede bang manahimik ka? Kasalukuyang nakaluhod si Manang Pasing sa harap ng puno. Katabi nito ang isang lata na tinirikan ng mga insenso. Tila umuusal ito ng isang panalangin na walang anumang boses na maririnig. Naramdaman marahil nito ang kanyang presensya kaya ito biglang napalingon. Tumayo ito at kinuha ang mga tuyong dahon na inimbak nito sa tabi. Tulungan ko na po kayo. Saan niyo po ba dadali ng mga to? Sa kawa? Pauline, bakit ba napakatigas ng ulo mo? Pumasok ka na rito sa loob! Sandali lang ho, Nay! Nay, hayaan niyo na nga siya. Papida na lang lagi yan si ate. Matapos nilang maisalansa ni Manang Pasing ang mga tuyong dahon sa loob ng kawa, sinilaban na yon ng matanda. Wala man siyang kaide-ideya sa kung ano ang kanilang ginagawa, nakaramdam naman siya ng tiwala dito. Hinintay nilang masunog ang mga dahon bago nito hanguin mula sa kawa. Pagkatapos ay inihalo nito yon sa dinurog na insenso at saka binuhusan ng langis. Maya-maya ay biglang tumingala ang matanda. Bilog na po pala ngayon ang buwan. Anong oras na kaya? Hindi pa rin dumadating si Manang Pasing, bakit ho? Pasing, tama bang sa pantaha ko? Lolo Celso, kayo po pala yan. Bakit po? Ano po bang meron sa buwan? Diyos ko, pag ganito ang buwan, hindi nila napipigilan ng kanilang mga bertud sa paghahasik. Iya, kayong lahat, tulungan natin si Pasing na ikalat itong langis na ginawa niya sa palibot itong bahay. Magmadali kayo. Hindi na nagtanong pa si Pauline. Agad siyang sumalok ng langis mula sa kawa upang pahiran ang mga bakuran. Sumunod din naman sina Nay Magda at Andoy nang makita ang kanilang ginagawa. Habang si Jana naman ay nakaramdam ng takot kaya dali-dali itong pumasok sa loob ng bahay. Lolo Celso, Manang Pasing, sasalakay na po ba ulit dito yung mga aswang? Sapat na po ba itong ginawa natin para maprotektahan tayo? Sabi ni Pasing, makakatulong yun upang hindi nila tayo maamoy. Halina tayong lahat sa loob habang hindi pa gaano lumalalim ang gabi. Papasok na sila ng bahay nang mapahinto si Pauline sa paghakbang. Nilingon niya ang madilim at malawak na daan sa labas ng bakuran. Anak, pumasok na tayo sa loob. Darating din yan si Baron. Opo, Nay. May tiwala naman po ako sa kanya. Talian nyo, isarado nyo ang pinto at lahat ng mga bintana. Patayin nyo rin yung mga ilaw. Lolo Celso, pupunta po ba talaga sila dito ngayong gabi? Akala ko po ba wala silang balak na saktan tayo? Kaya ng sabi ko, hindi na sila ang dating angka na inaakala ko. Hindi ko nababasa ang bawat kilos o galaw nila. Hindi tayo dapat magpakampante. Pagkatapos ng sinabi nito ay nabalot na sila ng katahimikan. Waring pinakikiramdaman ng anumang ingay na nagmumula sa labas. Maya-maya ay nakarinig na sila ng mahihinang alulong ng mga aso.
Kaya wala sa loob na napahawak sa kanyang maliit na umbok ng sinapupunan si Pauline. Ilang sandali pa ay napaigtad sila nang biglang marinig ang sunod-sunod na katok sa tarangkahan. Pauline! Lola! Andyan po ba kayo? Si Baron! Nay! Si Baron! Oh, huwag ka na pumunta doon at madilim. Ay nako! Nang mabuksan ng katiwalang si Andoy ang tarangkahan, agad na patakbong tinungo ni Baron si Pauline na naghihintay sa taas ng hagdan. Akala ko hindi ka na makakauwi, Baron. Pwede ba yun? Nandito yung mag-ina ko. Paano ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong galos? Ano kasi? Ramdam ni Pauline ang labis na pagod at takot ni Baron nang bigla siya nitong yakapin. Kung bakit ito natatakot ay hindi pa rin malinaw sa kanya. Nang makainom na ito ng tubig at makahinga na ng maluwag, ay saka lamang nito na ipaliwanag ang nangyari habang nasa labas ito. Hindi ako nakarating ng bayan. Wala pa ako sa crossing, nagula na yung kabayong sinasakyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya bago pa ako maipit sa pagwawala niya, tumalo na ako agad. Ayaw na niyang sumunod sa akin. Wala ako nagawa kundi magantay ng dadaan sa sasakyan. Pero wala. Hanggang sa may nakasalubong akong ilang residente dito. Sinabihan nila akong lumikas na. Kasi ngayong gabi raw buhay ang dugo ng mga aswang. Kaya kumaripas agad ako ng takbo pabalik dito. Kaya pala takot na takot ka. Yun nga rin ang sabi ni Lolo Celso kaya pinalibutan namin ng langis tong buong bahay. Gumawa ng espesyal na langis si Manang Pasing para proteksyon natin mula sa kanila. Pero hindi dapat iasa rin ang kaligtasan natin. Andoy, tulungan mo akong kunin yung mga kahoy sa likod. Gagawa tayo ng mga sandata. Iyo, gamitin niyo yung rifle ko ron sa baul. Nakalagay yun sa ilalim ng mga dayami. Gumagana pa ho ba yun, Lo? Oo. Ginagamit namin yun ni Andoy pag nanguhuli ng mga maya na pumipeste sa palayan. Marunong ka pa rin namang gumamit nun, hindi ba? Tanging-tango na lamang ang itinugo ni Baron bago ito patakbong tinungo ang likod ng bahay. Pagkakuha nga nila sa baril, ay pumwesto na sila sa magkabilang sulok ng bahay. Nagbabaka sakaling matatambangan nila ang kung sino mang sasalakay sa kanila. Walang lumikha ng ingay habang pinapakiramdaman nila ang paligid. Hanggang sa mas lumalim na nga ang gabi, mas dinig na ang mga alulong ng aso sa labas. Bahagya silang napaigtad nang biglang magsalita si Jana. Oh, anak! Nay, inaapoy ng lagnat si baby! Huwag kang maingay! Patingin niya, akin na! Diyos ko, inaapoy nga siya ng lagnat! Ubus na pala yung tempra, Nay! Nakalimutan kong bumili sa bayan! Ang galing mo talagang bata ka, nako! Inuna mo pang mag-shopping-shopping! Ano lang ipapainom natin sa kanya ngayon? Sandali, baka may alam si Manang Pasing na pangtapal sa katawan at pangalis ng lagnat. Ano? Seryoso ka, ate? Ipagkakatiwala mong anak ko sa matandang yan? Bakit? May naiisip ka bang paraan, ha, Jana? Wala. Pero huwag kang magbigay ng suwestyon na pwede ipahamak ng anak ko. Palibhasa kasi hindi pa lumalabas yung baby mo kaya wala ka pang alam. Jana, Pauline, tama bang nag-aaway kayo sa sitwasyon natin ngayon? Pag narinig tayo ng mga halimaw sa labas, pare-pareho tayo rito mapapahamak. Hindi na nga lang gumanti pa ng sagot si Pauline sa kanyang kapatid. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang init ng ulo nito sa kanya. At habang wala naman talagang naiisip na paraan si Jana upang malunasan ang anak nito, pasimple niyang nilapitan ang matanda na kasalukuyang taimtim na nananalangin. Hindi niya alam kung paano sila nito magkakaintindihan, ngunit sinubukan pa rin niyang lumapit dito. Manang Pasing, pasensya na po sa storbo. Ano po kasi, yung pamangkin ko, inaapoy po ng lagnat. May alam po ba kayo na pwedeng ipangluna sa kanya? Ilang saglit lang ay kaagad naman na tumayo ang matanda at nagtungo sa may kusina. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ito. Dala-dala ang halamang gamot na binalot sa dahon ng saging. Hindi niya alam kung paano nito natiis ang init nun dahil mukhang kakahango lang nito mula sa pugon nang iabot yon sa kanya. Nay,
Ibinigay po sa akin to ni Manang. Medyo mainit pa po eh. Hintayin lang daw po natin na matansya yung init para maitapal po sa noo ng bata. At talagang nagkaintindihan pa kayo ha? Ilayo mo nga yun sa anak ko. Baka mamaya malason o mga tipang balat nito eh. Sana pwede ba? Nagmamagandang loob na nga lang kami sa pamangkin ko. Pwes, hindi ko kailangan ng... Tama na. Hindi na ganong mainit to. Akin na nga po ko. Dali. Pero Nay, anak ko to eh. Kaya ako magdedesisyon. Gusto mo ba talagang panoorin lang na inaapoy ng lagnat ng anak mo? Oo nga't ikaw ang nanay niyan. Kaya magpakananay ka, pwede ba? Huwag mong pairalin dito yung galit mo sa ate mo. Alam ko ang gamot na to. Dahil ito din yung binibigay sa akin ng tsahin ko noon. Naiinis man, pumayag din si Jana na matapalan ng halamang gamot ang anak nito. At dahil nga sa ingay na nililikha nila, ay bigla silang natahimik nang maramdaman ang mga kaluskos sa labas. Shh! Mukhang nandito na sila. Dito lang kayo. Kailangan hindi sila makapasok ng bakuran. Paron, mag-iingat ka. Magkasabay na bumaba ng hagdan sina Paron, ang katiwalang si Andoy at maging si Lolo Celso na tila nagkaroon ng panibagong lakas upang lumaban. Walang ideya si Pauline sa kung gaano karaming aswang ang naghihintay sa mga ito. Hindi niya magawang sumilip sa labas dahil na rin sa takot na baka bigla itong makapasok sa oras na binuksan niya ang bintana. Ilang sandali ang lumipas ay nagulat sila pagkarinig ng mga putok ng baril. Inay, hindi po tayo pwede maghintay na lang dito nang walang ginagawa. Kailangan din po natin tulungan sila Baron. Pero wala tayong laban sa mga yan, anak. Wala tayong baril. May tinuro po kayo sa akin na mas malakas pa kaysa sa kahit na anong sandata. Panalangin, sumabay po tayo kay Manang Pasing sa pagdarasal. Iginiya niya ang kanyang ina na lumapit sa matandang ginang upang sama-sama silang manalangin sa harap ng altar. Maging si Jana na alam niyang may galit pa sa kanya ay tumayo din at sumunod sa kanila. Sa bawat putok na kanilang maririnig, mas lumalakas ang kanilang dasal. Bagamat lubha ang takot ni Pauline ng mga sandaling yun, pinipilit niyang huwag siyang lamunin ito. Ate, bakit Jana? Bumaba na yung lagnat ni baby. Mabuti naman. Ate, sorry. Okay lang. Mahal na mahal ka ni ate. Mahal din kita, ate. Hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa sila magkakaayos ni Jana. Nagulat siya nang paglingon niya ay naroon pala ito sa kanyang tabi. Bagamat malaki ang kanilang pagkakaiba ng personalidad, masasabi pa rin niyang karugtong ito ng kanyang sarili. Palagi niyang ipinaaalala rito higit kanino man na kakampi siya nito. Lumipas ang ilang sandali na tila humupa na ang gulo sa labas. Kaya dali-dali silang bumaba sa unang palapag ng bahay at naabutan nila ang kapapasok pa lamang na sina Baron, Lolo Celso at Andoy na kapwa bakas ang labis na pagod. Pao, tapos na. Baron, anong ibig mo sabihin tapos na? Pao, tapos na. Wala na sila. Sumugod din dito ang ilang mga residente. Tinulungan nila kami. Naganda rin sila sa pagsalakay dito ng mga balbal. Kung ganun, Lo, hindi rin po nila sinuko ang mga lupain nila. Ang sabi nila matagal na silang lumipat ng tirahan dahil na rin sa takot. Ngunit nang umabot daw sa kanila ang balita na tanging tayo na lamang ang naririto, nagkaisa silang sumugod dito upang tumulong. Hindi raw nila maatim na pabayaan tayo rito lalo na't nalaman nilang nagdadalang tao ka. Alam po nila na nagdadalang tao ako? Paano? Oo, mahal. Di ba kaya ako kumaripas ng takbo pa uwi rito? Kasi may nakasalubong akong ilang residente na pinayuan ako lumikas na. Nasabi ko rin sa kanila na buntis ka, kaya kailangan ko ng tulong. Isa pa, malaki talaga yung pagmamahal at malasakit nila kay Lolo. Halos lahat kasi ng mga taga rito, siya rin yung takbuhan pag nangangailangan. Kaya ganun na lang yung pag-aalala nila para sa atin. Salamat sa Diyos, may tumulong sa atin. Shh, Dana, wala na sila. At bukas na bukas,
Pagkatapos namin i-report sa pulis ang lahat ng to, aalis na tayo. Yun na nga ang huling beses na nakita nila ang angkan ng mga aswang na yon sa kanilang lugar. Kinabukasan din ng araw na yon, agad na napalibutan ng kapulisan ng bahay ni Lolo Celso. Maging ang mga residente ng buong sityo ay nagbigay ng kanilang mga salaysay tungkol sa kung bakit may mga bangkay sa kanilang bakuran. Ngunit walang sino man ang nangahas pa na sabihin ang tungkol sa mga aswang. Lo, tingin niyo po maniniwala na yung mga pulis na naging alibay natin at mga taga-sityo? Kahit hindi naman natin sabihin, alam kong alam nila ang tunay na pagkatao ng mga nakalaban natin. Ngunit bilang alagad ng batas, tungkulin din nilang idokumento ang kwento na may malinaw na ebidensya. Sa wakas, malaya na ang buong sityo Ragasa. Hindi na tayo matatakot sa mga aswang o sa kahit na sinong sakim na gustong angkinin ang hindi sa kanila. Basta nagkakaisa po talaga tayong lahat. Walang hindi kayang lagpasan. Sinabi mo pa. Bueno, gumayak na kayo at baka gabihin kayo sa biyahe. Pauline, ingatan mo ang kalusugan mo, ha? Sige po, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Napag-usapan po pala namin ni Baron na oras na masettle namin ang trabaho sa Maynila, babalik din ho kami dito. Gusto po namin na palakihin po dito yung anak namin at higit po sa lahat, makasama po niya ang magiging favorite lolo niya. Masaya akong marinig yan, mga apo. Huwag kayong mag-alala. Magiging payapa na muli ang lugar na ito para sa kanya at sa ating lahat. Wala nang kahit na sino mang dayuhan ang maaaring makabili ng lupain dito. At kung sakali man na muling gumambala rito ang mga aswang, masanda na ngayon ang mga taga rito na ipaglaban ang kanilang teritoryo. Matapos nga ang masayang pamamaalam nilang yon kina Lolo Celso, Andoy at Manang Pasing, agad na nilang tinungo ang kanilang sasakyan. Pasakay na sila ron nang mapansin ni Pauline ang malungkot at mangiyak-ngiyak na mata ng kanyang kapatid. Nilingon niya kung saan nakatuon ang paningin nito. Gusto mo bang magpaiwan, Jana? Ha? Hindi ah! Oh, bakit? Ito kasing kapatid ko. Mukhang maiiwan ang puso dito. Ate! Ano ba yung pinagtatalunan nyo? Hindi pa kayo sumakay dito. Ito kasing si ate na eh. Kung ano-anong pinagsasasabi. Maiwan na nga kita dyan. Asus! Hindi mapigilan na mapailing-iling ni Pauline pagkaupo niya sa passenger seat. Katabi niya ng upuan si Baron na siya namang nakapwesto sa driver's seat. Inon nito ang stereo upang makarinig ng music habang nagmamaneho. Asar na naman sa iyo ang kapatid mo. Ganun siya madalas pag guilty. Ano ba kasing sinabi mo sa kanya? Mukhang umiibig na naman kasi ang kapatid ko. Siya nga pala, paano niyo naging katiwala si Andoy? Hindi mo pa kasi siya nakukwento ng maayos sa akin eh. Mabait ba siya? Oo. Wala akong masasabi sa bata na yun. Masipag na, maaasahan pa. Hindi lang siya basta katiwala ni Lolo. Parang anak na rin yung turing niya kay Andoy. Si Lolo na kasi nagpaaral at gumabay sa kanya habang lumalaki to. Bakit? Ulila na rin ba si Andoy? Well, hindi ko masasabing ulila, pero parang ganun lang ha. Portuguese na turista raw yung nakabuntis kay Aling Elsa na nanay niya. Yun, hindi pinanagutan ng lalaki. Umalis ng bansa na parang walang nangyari. Ayun, namasukan na kasambay si Aling Elsa sa amin dati para lang mabuhay nito si Andoy. Kaya simula nun, si Lolo na yung tumayong ama ni Andoy. At masaya ako dahil nagkaroon ako ng nakababatang kapatid sa katauhan niya. Kung ganun, nasa magandang kamay pala ang kapatid ko kung sakali. Huh? Bakit? Teka, huwag mo sabihin... Oo, Baron. Mukhang sa kalagitnaan ng mga nangyari sa atin sa bahay niyo, may namuong pag-iibigan sa dalawang marupok. Ay, pero mukhang si Andoy naman ang nasa maling kamay. Sa dami ba naman ang magugustuhan niya, ang maldita ko pang kapatid. Naku, kawawa lang siya. Diyan ka naman nagkakamali. Hindi si Andoy ang tipo ng lalaki na magpapa-under sa babae. Hindi gaya ko. Ano ka? So ang sinasabi mo ba, ina-under kita? Hindi. Ang ibig ko sabihin, handa ako magpa-under. Basta ikaw.
Huwag ka na mag-alala dyan kina Andoy at Jana. Kung gusto nga ng kapatid mo si Andoy, mukhang nakahanap siya ng katapat niya. Oo, mabait siya, pero makatwiran lagi yun. At hindi nagpapadikta sa kahit na sino basta alam niyang tama siya. Kaya nga sa kanya ipapamana ni Lolo yung lupa na kinatatayuan ng mga kwadra at ilan pang ektarya ng taniman. Kaya makakasiguro kang hindi gugutumin ng kapatid mo kung sakali. So, okay lang sa'yo? Oo naman, parang kapatid ko na rin si Andoy. Isa pa, hindi rin naman ako ganong maalam sa farming kaya dapat lang na mapunta yun sa kanya. Napapangiti na lamang si Pauline habang pinapakinggan niya ang mga kwento ng nobyo. Sa kaloob-looban niya, sinasabi niyang hindi talaga siya nagkamali ng lalaking minahal. At kapag kasama niya ito, pakiramdam niya na walang sino man ang makakapanakit sa kanya. Tao man ito o aswang. Paron, mukhang alam ko na kung anong gusto kong maging motive sa kasal natin. Talaga? Ano? Halloween. Ano? Parang ang weird naman yata nun. Ayaw mo ba nun? Magiging kakaibang kasal natin. Oo nga, pero teka, seryoso ba? Mag-drive ka na nga lang dyan. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta. Ang bawat pamilya ay may